Magandang araw po, mga kapatid. Magandang gabi. Kahit saan panig kayo ng daigdig na roon, nakikita po na naman tayo muli. At mapapakinggan po na naman ninyo ang mensahe ko tungkol sa ang ating po kasing bottom line is John 4:23 to 24. Na ang Diyos ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. Pero ang ating pong, ito po, iyan po, kaya ako sinasabi, sa tuwid po ako magmimensahe, yan po ang inyong, mag-alisin sa inyong isipan. Iyon po ang bottom line natin. Ito pong mga tinuturo ko sa inyo para po tayo mapunta roon sa John 4:23 to 24. Ang ating po talagang pamagat ng ating ang mensahe ko ngayon ay John 9:31. God does not hear sinners, but if anyone is a worshipper of God and does His will, He hears him. Does His will. Guhitan po nyo yan. Kung sino man ay maging mananamba sa Diyos at gawin ang kalooban Diyos ay pinakikinggan siya. Kaya madalas tayong mga may hinihiling sa Panginoon na hindi nasasagot, hindi nabibigyan ng tamang hinihingi natin dahil po sa unang-una makasalanan. Pangalawa, walang pananampalataya. Kaya po ito imimisahe ko sa inyo ngayon ang ating pong thing ngayon ay faith and obedience. Tingnan niyo ang turo ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad. Nagpapaturo kanyang mga alagad ng panalangin sa Panginoon. Siguro, nakikita nila na lahat ng pinapanalangin ng Panginoon ay mayroong kasagutan. At karaniwan sa kanila, hindi napapakinggan ang sagot ng Diyos. Ganon din po sa panahong ito. Tayo mga Kristiyano ay naghihintay ng kasagutan sa Diyos. At meron pang hindi naniniwala ang Diyos ay nagsasalita. Mga mananampalataya na hindi naniniwalang gumagawa ng signs and wonders ang Panginoon. May naniniwala na mayroong signs and wonders, naniniwala silang hindi nila matatanggap. Kulang po sa kaalaman. Kaya po, tinuturo ko sa inyo ito upang tayo malaman natin kung paano tayo sasagutin ng Diyos. Nagpapaturo ang mga alagad sa Panginoon kung paano manalangin ang Panginoong Jesus. Ang sabi nila, Lord, teach us to pray, how to pray. Ang ngayon sumagot ang Panginoon, when you pray, say this, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang ating pong pumagati, God does not hear sinners, but if anyone is a worshipper of God and does His will, He hears him. Kaya po yan ang dalangin ng Panginoon. Ang turo sa dalangin gagawin ng mga alagad. Our Father in heaven, yun po ang unang ating sasambitin ang pagsamba sa Diyos. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At saka
Saka po sinunod ng Panginoon niyang, give us this day our daily bread. Saka tayo humingi ng ating pangailangan. Pagkasamba natin. Yun po ang susi. Kailangan maging mananamba tayo. Kaya po yung John 4:23 to 24, God is seeking us to worship Him. Dahil ayaw po ng Diyos na tayo ay hindi nasasagot ang dalangin natin. Kaya masasagot po natin ngayon kung bakit naghahanap ng mananamba ang Diyos. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Sa hulihan, magsamba rin. Pagkatapos ng mga hinihingi natin sa dalangin, yung pa rin pagsamba sa Diyos ang itinuro niya. For you, sa hulihan, bandang hulihan pa na Our Father ng Lord's Prayer, for yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Pagkatapos humingi sa dalangin, sasambahin pa rin natin pagkatapos. Pasasalamatan pa rin natin. Hanggang sa katapusan ng dalangin, pagsamba pa rin ang tinuturo ng Panginoon. So the question is, can anyone be a worshiper of God? Yes. In what way? Ang sabi po sa dictionary ng obedient, adjective po yan ng obedience, submissive to authority, magpapasakop sa mga kapamahalaan sa iyo. Yan po ang obedient. Faith and obedience ang ating po susi. Pananampalataya at pagsunod. Kasi po, sa pagsunod, sa pananampalataya, karugtong ang pagsunod. May pananampalataya ka at walang pagsunod, walang kabuluhan. O mayroon kang pagsunod, wala kang pananampalataya, wala rin kabuluhan. Kaya hindi po pwede pag-iwalay yung basta faith lang, basta obedience lang. Kinakailangan pong magkasama yun sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Faith without obedience is dead. At itong obedience po, ang the highest form of worship, pagsunod na may pananampalataya o pananampalataya na may pagsunod. Yun po ang highest form of worship. Hindi magiging highest form of worship ang obedience na walang pananampalataya. Tanda po nyo yan. Sumusunod ka nga at walang pananampalataya, walang kabuluhan. May pananampalataya ka naman at walang pagsunod, lalong wala rin kabuluhan. Tingnan nyo ang ginang pagsunod ni Peter. Yung pananampalataya kulang, pero sumunod si Peter. Sabi rito sa Mateo 14:25, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Natakot sila. It's a ghost. Multo. They said, and cried out in fear. Natakot sila. Pero sumagot agad ang Panginoon. He immediately said, take courage. It is I. Don't be afraid. Huwag kayong matakot. Ako ito. Ang sabi ngayon ni Peter, kung ikaw ay umayang Panginoon, tell me to come to you on the water. Sumagot ang Panginoon, halika, come. At si Peter ay unti-unting bumaba sa bangka. Siguro,
natatakot. That Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, nakita niya ang hangin, malakas. Natatakot siya ng lumubog. Pero gano'n nga nangyari. He was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Sumunod nga siya eh. Come, sumunod. Pero ang pananampalataya niya, sabihin natin, wala pananampalataya. And immediately Jesus reached out his hand and caught him. Sinabi niya, you little faith, why did you doubt? Bakit ka nag-alinlangan? Ngayon, anong ginawa ng mga alagad? Then those who were in the boat worshiped him. Kita niyo? Nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Kaya sumamba, sinamba nila ang Panginoon. Kaya po kailangan makakita tayo ng signs and wonders. Hindi po ako maniniwala, hindi ako mabubol again kung hindi ako nakakita ng mga signs and wonders. Talaga po, sa totoo po lang, kaya nga po, naiingit ako rin sa mga sumasampalatayang wala nakitang signs and wonders. Ewan ko lang kung pananampalataya nga eh. Pero hindi ako maniniwala kung wala po ako nakita. At ang sabi nila na napatunayan nilang ito nga ang anak ng Diyos. Truly, you are the Son of God. May pagsunod, kulang pananampalataya. Kaya hindi po pwede paghiwalayin yan eh. At kung may pananampalataya ka naman at hindi ka sumusunod, ay lalong walang kabuluhan. Si Pedro, sumunod. Lumubog siya. Dahil ang pananampalataya niya bitin. Kapos. Hinagapan siya ng Panginoong Jesus. Hinawakan sa buhok. Inangat. Ay ginunon ng Panginoon. Tandaan tayo lahat ang ating pananampalataya sa isang test. Kailangan subukan ang ating pananampalataya. Kung ikaw ay sumusunod, kasi minsan pag tayo inutusan ng Panginoon, nag-aalinlangan tayong wala na pananampalataya nga eh, hindi ka pa sumusunod. Pero, tandaan ninyo, ang highest form of worship ay ang faith with obedience. Ang sabi sa James chapter 2, ang sabi roon, kailangan may action ang pananampalataya. Ngayon, ito po namang pananampalataya ni Abraham ang ating pag-usapan. Kung paano kung nag-alinlangan ba? Siya may sumunod? Tingnan natin kung buo po ang kanyang pananampalataya at pagsunod. Tingnan niyo ginawa ng Abraham. Isang araw, tinis siya ng Panginoon. Talagang tinis siya. At sinabi sa kanya, Abraham, and Abraham said, Here I am, Lord. At sumagot ang Panginoon, Take your son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer Isaac to me as a burnt offering, sa handog na susunugin. Sumagot ba si Abraham? Ay, Panginoon, nag-iisang anak ko yun eh. Tapos ihandog ng susunugin sa iyo, sumagot ba? Hindi siya sumagot. Ano ginawa niya?
Nang sabihin ng Panginoon, go to the land of Moriah and offer Isaac to me as a burnt offering. Ano ang sinagot niya? Kinabukasan, nagsibak siya ng kahoy. Inihanda kanyang pangailangan. Nagsama ng mga katulong. Kilala niya ang tinig ng Diyos. Hindi siya makakatanggi. So, he rose very early in the morning, saddled his donkey, took two of his workers and Isaac with him, split the wood for burnt offering, and went to the place which God had told him. Then he said to his men, stay here. Isaac and I will go up here to worship God in the mountain, and we will come back to you. Tingin nyo yan. Ang pagsunod at ang pananampalataya ni Isaac. We will come back to you. Ako at si Isaac, ibig sabihin ni Abraham, ay babalik sa inyo. Yun ang pananampalataya. Bagaman, ako'y naniniwalang natatakot si Abraham. Ako sa akin lang yun, pero pwede hindi. Pero kung sa akin nangyari yun, matatakot ako. Kakabakaba ako. Pero susunod ako. Dahil napakasarap sumunod sa Panginoon. Kung kulang man ang pananampalataya, kung ako man yun, kulang ang pananampalataya ko, maski ako natatakot, susunod pa rin ako dahil kilala ko tinig ng Diyos. Kilala ko ang tinig ng Diyos. Kayo, narinig na ba niyo ang tinig ng Diyos? And we will come back to you. Mabalik kami sa inyo. Yan ang pananampalatayang sinusubok ng Diyos. Pagsunod, ang pananampalataya man na natatakot, kung susunod ka, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita mo kalulati ang kapangyarihan ng Diyos. A faith that can trample snakes and scorpions, a faith that can destroy the work of the devil, a faith that can move mountains, pananampalataya. Nagtatrample sa ahas, sa alakdan, na lang wawasak sa mga gawa ng Diablo. Nakapagpapauga ng mundo. Hallelujah. Glory be to God. Give to the Lord the glory to His name. Makita natin ang pananampalataya ni Abraham. We will come back to you. Babalik kami sa inyo. At nakarating sila sa mundo. At ang sabi ng anak, Father, narito ang apoy. Narito ang kahoy. Nasaan ang ihandog nating susunugin? Hindi sumasagot si Abraham. Pero nung ulit-ulit na tinanong ng anak, nasaan ang handog na susunugin? At sinabi niya, my son, God will provide for Himself the lamb for a burnt offering. Sinabi niya yun.
Ewan ko kung ano nasa isip ni Abraham. Kung bakit sinabi niyang God will provide for himself. Siguro talaga kusang loob na niyang ibigay yung anak na si Isaac. O alam niyang magpuprovide ng ibang susunugin. Hindi ko alam, pero ang alam ko sumunod si Abraham. Then Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac. At nung binaan na umakit na sila sa bundok, tinatanong habang ang anak ay nagtataka sa ginagawa ng ama. Abraham built an altar, placed the wood in order. Suddenly, he bound Isaac. Tinalian niya si Isaac and laid him on the altar. Siyempre, takot-taka ang bata. Tinalian siya at inihiga rin sa mga kahoy. Handa yung apo si babaw ng kahoy, si Isaac. At nang handa na si Abraham, napatayin ang kanyang anak. Abraham stretched out his hand, took the knife to slay his son. When the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham, sumagot siya, narito ako, here I am. Sabi ng Panginoon, do not lay your hand on the land or anything to him, for I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Hindi mo pinagdamot sa akin ang iyong anak. Huwag mo pagbuhatan ng kamay ang iyong anak. Ngayon alam ko nang may takot ka sa Diyos. Hindi mo siya pinagkait sa akin. Nang bigla, nakarinig siya ng iyak ng isang kordero. Nagulit siya. May umiyak na tupa. He saw a ram caught in a thicket by its horn. Ang sungay ng ram ay nakasabit sa dawag at iyon ang inihandog niya as a burnt offering instead of his son. Then the angel of the Lord called Abraham a second time and said, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing, sapagkat ginawa mo ito, sapagkat sumunod ka, blessing I will bless you. I will multiply all your descendants as the stars of the heaven. Your descendants shall possess the gate of your enemies, and your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Sinunod mo ang tinig ko. Sumunod ka. Dahil sumunod ka sa akin. Kaya ang Diyos ay naghahanap ng mga mananamba. Sapagkat sa isang mananamba, naroon naipon lahat ng pagsunod, ang pananampalataya, ang pag-ibig. Naroon lahat sa isang sumasamba, mga bagay na yun. Nakita nyo rin ang bago ibigay ni Lord ang hinihingi sa dalangin, sumamba muna siya. Babalikan namin kayo, sabi niya sa kanyang dalawang tauhan.
God does not hear sinners. But if anyone is a worshiper of God and does His will, gawin ang kalooban, He hears them. Saka tingnan niyo ang dalangin ng Panginoon. So, ini-pattern niyo nung dalangin na tinuro ng Panginoon sa mga dalag. Na yun rin ang dinadalangin natin, di ba? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Nasamba na ang Ama. At pwede ka nang bigyan mo kami ng aming kakain sa pang-araw-araw namin. So, etc. etc. Nakita nyo na. Kaya pag hindi na parito upang wasakin ang mga gawa ng diablong iyan sa ating buhay. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi kayang tawaran. Alam ng Diyos na tayo galing sa alikabok. Kaya nakahabag siya sa atin. Ang mga anghel, hindi galing sa alikabok yan. Mga hangin niya na ginawang anghel ng Diyos. Tayo galing sa alikabok. Marumi alikabok. Pero roon tayo kinuha ng Panginoon upang tayo linisin na kanyang salita. Kaya pagbabalik ng Panginoon, alam po niyo, hindi ang pakipag-ugnayan natin sa Diyos hindi lamang ngayon, hindi lamang ikay lagi na nakakilala sa magtitigil ka na roon, hindi po. Patuloy kang susunod. Work out our own salvation. Yung sinasabi sa Philippians 2:12. Kung tayo ligtas nga, gagawin natin ang ating kaligtasan, lakaran natin. At marami pang pahahayag sa atin ng Panginoon. At yun ang tinatawag na pilgrimage. Yung paglalakbay ng mga mananampalataya. At sa susunod pong ipaliliwanag ko sa inyo ang ibig sabihin ng pilgrimage. Kaya tayo po lahat rito na sumasampalataya ay mga pilgrims. Makakaranas tayo ng mga naranasan ng mga Israelita at makakaranas tayo ng signs and wonders na nangyari sa Israelita na hanggang ngayon ay gumagawa pa ng signs and wonders sa Panginoon. Kaya ang tanong ko sa inyo, narinig na ba niyo ang tinig ng Panginoon? Iyon po bang iiwan kong tanong sa inyo? Narinig naman niyo ang tinig ng Panginoon? Sumunod lang kayo. Hindi liko ang Diyos upang kaunti damat, ilan lamang makarinig ng tinig ng Diyos. Sumunod lang kayo. Lakaran niyo ang kaligtasan ninyo. Malibang kay Jesus, wala ng iba. Abide in me. Abide in me. Mananalangin po ako. Salamat po aming Amang nasa langit sa pagtutulong ginagawa mo sa amin na pati po ako ay natututo sa iyong salita. Tunay nga po na ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagbabago, hindi nagmamahalin. Patuloy na ang kahabagan mo sa mga hindi nakakarinig ng iyong salita, iparirinig mo sa kanila upang madali ang iyong pagbabalik. Hindi ka mabalik hanggat hindi lahat ay nakakarinig ng iyong mabuting balita. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, by the power of the Holy Ghost. Amen.